meron po ba tayong, ah, meron po ba tayong dala or meron bang nadala 'no, na wisdom dun sa Hebrews 2? I hope na marami po tayong natutunan doon 'no. So, mamaya babalik-balikan natin 'no, babalikan lang natin ng isang, ah, mabilis lang naman din mga kapatid, alright. So ngayon, hallelujah, tayo naman po ngayon ay dadako ngayon sa Hebrews 3. Share ko lang po yung aking screen. Okey, ito na. Ayan, alam ko naka-share na 'to, eh. Ito, ayan. Kita na po ang ating screen. Ayan, mukhang kita na naman. Fast recap lang po sa Hebrews 2 'no, ayan, sa Tagalog. Dito sa Hebrews 2, nakita natin 'no, continuation ng Hebrews 1 kung saan ipinakikilala kung sino ang anak ng Diyos, which is alam naman natin na si Yahushua, kung paano siya pinili ng Diyos, alright? Sa paanong paraan siya, ano yung mga kadahilanan kung bakit siya ay naging tao, nakita din natin yun, upang maranasan niya ang mga kapighatian, mga pagsubok 'no, mga pagtitiis. Bagamat siya ay anak ng Diyos, niloob ng Diyos yon upang siya ay maging isang mahabagin na punong pari. At alam din natin 'no, na bagamat kay Adan ibinigay ang kapamahalaan ng lahat ng bagay 'no, ay hindi naman nagtagal yon sapagkat siya ay nagkasala. So ngayon nakikita natin 'no, na yung kapamahalaan na yon ay ibinigay naman sa ating Panginoon, alright? Ang pinaka, ah, ang pinaka-message lang ng Hebrews 2 and Hebrews 1 mga kapatid, ay ang Ama nating nasa langit, nagsugo siya ng isang nagsugo siya ng kanyang anak 'no, upang tubusin tayo sa ating pagkakasala. At bagamat gano'n ang nangyari mga kapatid 'no, ay niloob din ng Diyos na makaranas 'no, ang ating Panginoon ng mga bagay na nararanasan ng isang tao, upang malaman niya ang hinaing ng kanyang mga kapatid. Mga kapatid, ibig sabihin katulad natin 'no. At isa pa sa pinatutungkuyan dito ay meron tayong punong pari at siya 'yon, pinili ng Diyos 'no, maging punong pari magpakailanman. So let us continue sa Hebrews 3, ayan. Magandang balita, Biblia, yung ginamit natin 'no. So mamaya puwede rin naman tayong gumamit ng ano, let us see kung gaano kalalim. Tingnan nga natin ulit. Okey 'no. Hmm. Ayan 'no. Sa purihin ng Diyos, tayo po yung magsimula na mga kapatid. Ah, Ilan ba 'to? 19 lang naman, okey. Hebrews 3, verse 1, sabi dito mga kapatid 'no, "Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagkatawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus, si Yahushua." Alright? So dito meron tayong makikitang dalawang title. Ano yung title na yun? Apostol at dakilang saserdote.
Yung dakilang saserdote ibig sabihin niyan sa English 'no, kung babasahin natin sa English 'yan. Hebrews 3 sa NKJV natin basahin, NKJV, alright. 'Yan, high priest, apostle, and high priest of our confession, Christ Yahushua. Alright. So dito, marahil nagtataka kayo 'no, bakit tinawag na apostol si Yahushua? The same time tinawag din siyang dakilang saserdote. Itong mga title na 'to, indicated na, yung posisyon ng ating Panginoon is hindi yung kataas-taasan. Why? Kapag sinearch natin ang ibig sabihin ng apostol mga kapatid, I don't know kung ano ibig sabihin sa inyo ng apostol. Si Pablo apostol. Ang meron tayong 12 apostol din 'no, na pinili ng ating Panginoon, taught ones. So para sa atin, ano ba meaning ng apostol? Tagasunod. 'Pag sinearch natin kung ano yung meaning ng apostol, apostle, meaning, ang nakalagay diyan ay ayan, basahin nga natin 'to sa interlinear para mas makita natin 'no. Medyo naninibago ako sa laptop ng aking asawa. Alright. Hebrews 3 interlinear, basahin natin. Kung ano yung word na ginamit sa apostol. Yan 'no. Therefore, brothers, holy calling, heavenly, partakers carefully of apostle, yan. So ano ba meaning ng apostol? Apostle 'no. Kung titingnan natin ang meaning niyan dito mga kapatid 'no. Apostolos ang ginamit sa Greek na ang ibig sabihin ay a messenger, sent one, an apostle. So usually, ang ibig sabihin ng apostle ay sent one. Sent one, ibig sabihin na sent one, sinugo, sugo, yan na lang. So kapag sinabing isinugo, kasi minsan ang mindset natin ng apostle dahil din sa mga turo din ng ano, ng iba't ibang mga tagapagturo, ibig sabihin nun leader ng church, 'di ba? Leader ng Eklesia, 12 apostol, sila yung nanguna 'no. Pero ang ibig sabihin ng apostle ay mensahero o sinugo, alright. So si Kristo, si Yahushua, nung siya'y nasa lupa, pumili siya ng 12 para isugo. 'Di ba yung last, yung Mateo 28 'no, "Humayo kayo," 'di ba sabi ng ating Panginoon, "Humayo kayo at, ipangaral 'no, ang magandang balita." Bautismohan sila 'no, sa pangalan ng 'di ba, sa pangalan ng ano, ni Kristo, ni Yahushua. Alright. Ngayon, si Yahushua tinawag siyang apostle. Kung si Yahushua mga kapatid 'no, na siyang ulo, siya yung ulo kasi ng ano, eh, ng iglesia na itinayo niya 'no. Nung nasira yung ikalawang templo, nagtayo siya ng iglesia, which is yung kanyang katawan. Siya yung ulo nun at yung katawan is tayo. Pumili siya ng 12 apostol upang isugo ngayon sa mundo na siyang mangangaral ng mabuting balita, yung 12 apostol. Alam naman natin 'no, na si Pablo din ay pinili din na apostol. Sinent din siya, sent one, sinugo siya sa mga lugar ng mga Gentile 'no. So ibig sabihin ng apostle, sent one. So kung si Kristo ay sent one, apostle 'no, apostol, apostol siya ng Diyos. Nakuha ba natin? Si Pablo apostol ni Kristo.
Si Kristo apostol ng Diyos, alright? Dahil ano, yung kasi yung order ng iglesia. Mababasa natin 'yan dito sa nawala, saglit lang po, mga kapatid. Mababasa natin 'yan sa unang Korinto 11, 'no? First Corin ganito ang sinasabi diyan, 11, First Corinthians, ikalawang Korinto pala 'to. Kaya pala parang sabi ko parang mali. 'Yan. Sa 3, ganito ang sinasabi, mga kapatid, 'no? Datapwat ibig ko na inyong malaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, alright? Lalaki, ang ulo niya si Kristo. Ang pangulo ng babae, lalaki. At ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. So sa hierarchy na 'yon, mga kapatid, 'no, kung magpapadala ng sugo ang Diyos, iyon yung si Kristo. Kasi ang Diyos, siya ang ulo ni Kristo. Kung magpapadala man siya ng mga apostol under ni Kristo, like yung 12 apostle, 'no, ang ulo nila ngayon si Kristo, si Yahushua. Alright? That's the order. Yun yung kasi yung order, eh. At kung mapapansin natin dito, 'no, tinawag din siyang high priest o tinatawag na dakilang saserdote. Nabanggit din naman yun sa ano, sa 2, mga kapatid, 'no? Binanggit yan sa bandang dulo sa 2. Sabi niya dito, "Kaya't nararapat na siya sa kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kanyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng mga pampalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan," 'no? Maghandog, magserbisyo, 'no, dakilang saserdote. So yung dalawang 'yan, 'yan ay titulo ng ating Panginoon. Siya ay apostol ng Diyos, siya ay dakilang saserdote ng Diyos. I-explain natin sa mga susunod na Hebrews, 'no, kasi may dalawang uri ng pagkasaserdote. Saserdote na ukol sa laman, which is ang mga Levita, at pagkasaserdote na ukol ngayon sa walang hanggan, which is kay Melchizedek. Sa 4, alam ko sa Hebrews 4 or 5 natin mapag-aaralan yung mga kapatid ko, 'yan. So malinaw tayo dito, mga kapatid, 'no, kung bakit siya tinawag na apostol at bakit siya tinawag na dakilang saserdote. Number 2, na siya'y tapat sa naglagay sa kanya gaya rin naman ni Moises sa buong sambahayan niya. Ayan, 'no. Sapagkat siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises, palibhas ay may lalong karangalan kaysa bahay yaong nagtayo ng bahay. So dito makikita natin, mga kapatid, 'no, sa 2, sabi dito na siya'y tapat sa naglagay sa kanya. Sino ba yung naglagay sa kanya? Ang Diyos, ang ating Diyos Ama, 'no? Nilagay, ah, ayan, nilagay si Kristo bilang ulo o puno, 'no, ng sambahayan ng lahat ng tutubusin ng Diyos, alright? At inihalin tulad siya kay Moises, bakit kaya? Sapagkat si Moises ay, ah, binigyan din ng katungkulan, 'no, na pamahalaan ng sambahayan naman ni Israel sa panahon ni Israel. Siya yung nag-lead sa Israel palabas ng Ehipto, alright? At mababasa natin, hallelujah, dito sa
Numbers 12:7, sabi diyan, "Ang lingkod na si Moises ay hindi gayon, siya'y tapat sa aking buong buhay." Sa ano, tingnan natin dito sa MBB ayan. "Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambahayan Israel." Yun yung buong bahay ng Diyos, eh, pamilya ng Diyos, Israel. At ang naging mediator nun, katiwala nun 'no, ang katiwala nun ay si Moises. Siya yung pinili ng Diyos, oh. Tinawag nga siya, eh, 'no, yung nag-aapoy na bush, alright. So ayun, so nakikita natin 'no, si Kristo ay inihalin tulad kay Moises. Bagamat si Moises ang pinuno ng sambahayan ng Israel sa panahon ng inilabas sila sa Ehipto, si Yahushua naman ang pinuno ng sambahayan ng Diyos, oo, sa pamamagitan ng kanyang covenant. Si Moises, may ano kasi yun, eh, shadow ano kasi yun, eh, foreshadowing 'no, yung ginagawa ni Moises sa gagawin ni Kristo. Kasi si Moises pinagkatiwala sa kanya ang covenant, sa kanya binigay yung bato, dalawang tipak na bato, 'di ba? So, sa pamamagitan nun siya ay naging tagapamagitan, ng Israel sa Diyos. Sa panahon naman natin ngayon, sa spiritual na kalagayan natin ngayon, si Kristo naman ang ating tagapamagitan sa Diyos. Anong verse natin mababasa yon, mga kapatid 'no? Ba't ako naka-caps lock? Ayan, alam ko sa unang Timoteo 'yan, eh. Ayan, unang Timoteo 2:5, ganito ang sinasabi, 'yan. "Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Yahushua." Alright 'no? So dito, alam natin 'no na si Yahushua ay hiwalay sa Diyos. Iba siya, hindi sila yung, as in isa 'no, magkaiba ng personalidad. Ang Diyos ay tinatawag nating Ama, si Yahushua ang tagapamagitan sa tao, sa'tin at sa Diyos. Siya nga yung daan, eh, mediator, siya yung daan, alright. Balik tayo dito sa para hindi tayo maligaw 'no, ah, lumayo pala. Sapagkat siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises, which is true 'no. Bakit? Palibhasa'y may lalong karangalan kaysa sa bahay yaong nagtayo ng bahay. Alam naman natin yung tinayo ni Kristo, eh, 'no, yung katawan niya. Siya ang pundasyon ng pananampalataya natin. Mababasa natin 'yan sa First Peter, na ano ko ba 'yan, check ko lang dito, ayan. Ayan, sabi dito mga kapatid sa Mateo 21:42 to 44, basahin natin mga kapatid. Sinabi sa kanila ni Yahushua, "Kailan may bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil na nangatatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo ng panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagila-kilala sa harap ng ating mga mata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo,
Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga, at ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, datapwa't sinumang kanyang malagpakan ay pangangalat pangangalating gaya ng alabok. Alam natin 'no, na si Yahushua ay ang batong itinakwil. Sa English niyan, rejected, cornerstone 'no. 'Pag sinabing cornerstone, siya yung ano, haligi, ayan, chief cornerstone 'no, na ni-reject ngayon ng mga Pharisees, ng mga Hudyo. Siya kasi yung, pundasyon ng bahay 'no, which is tayo. Tayo yung katawan 'no, siya ang ating cornerstone, chief cornerstone. So kung wala siya, magigiba yung buong bahay. Yun kasi yung ano, eh, yun kasi yung kahalagahan ng cornerstone, chief cornerstone 'no. At alam naman natin 'no, na mas dakila si Kristo kaysa kay Moises. First of all, si Yahushua ay anak ng Diyos, capital A, bugtong na anak. Si Moises ay piniling tagapamagitan 'no, so tao. Bagamat si Kristo ay naging tao, yung katayuan niya bilang anak ng Diyos, anak pa rin siya ng Diyos. Inaano pa rin naman niya yun, eh, kine-claim pa rin naman yun kahit siya ay naging tao na, 'di ba? Ayan, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bahay ay ang Diyos. Ang ulo ng bawat iglesia 'no, ang bahay na itinayo noong panahon ni Moises, ang Diyos ang ano nun, ah, ang may gawa nun 'no, bagamat ginamit niya si Moises. Nung palayain ni Moises yung Israelita, hindi naman kagustuhan yun ni Moises na palayain, eh, I mean 'di yung initiative. Tinawag siya ng Diyos para gamitin siya upang palayain ang Israel. Hindi niya kayang palayain ang sarili lang niya, kung hindi pa nagpadala ng mga salot ang Diyos, 'di ba? Hindi pa makakalaya ang Israel. So gano'n din, ang ibig natin sabihin 'no, mula noon hanggang ngayon, yung sambahayan ng Israel, noon pisikal, ngayon meron ng spiritual 'no, we're both spirit, lahat naman tayo spiritual na idinugtong. Bagamat merong mga natirang mga ano, mga orihinal na sanga, pero madami din yung mga naidugtong. So, it's more on spiritual na pagtutuli, alright. Sambahayan na itinayo ni Kristo, ang Diyos pa rin yung nagtayo nun, lahat ng bahay. Bagamat may mga taong nagtatayo ng bahay 'no, 'pag sinabi kasing ano, eh, ano lang yan, eh, 'no, kung sino nagtayo ng bahay 'no, yung glory kung gaano kaganda yung bahay na yun is nandun sa nagtayo na yun. Kumbaga naki-claim niya yung glory, alright? Gano'n din sa Diyos 'no, kung ang Diyos natin ang nagtayo ng sambahayan, iglesia na meron tayo 'no, ang maggo-glorify dun hindi tayo, kundi ang Diyos, sapagkat siya yung nagtayo nun, eh. At sa katotohanang si Moises ay tapat sa buong sambahayan niya gaya ng lingkod na pinapatotoo sa mga tanggalin ko na lang. Naririnig po ba ako? Ayan, alright. Basahin natin. At sa katotohanan si Moises ay tapat sa buong sambahayan niya gaya ng lingkod na pinatotoo sa mga bagay na sasabihin pagkatapos 'no. Medyo babawan natin ng konti sa five lang naman. Sabi dito, si Moises ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambahayan ng Diyos upang magpatotoo sa mga bagay na ihahayag sa darating na panahon. Yung nga sinasabi ko kanina 'no, yung lahat ng mga ginawa ni Moises ay fino-foreshadow lang yung mangyayari sa future which is gaganapin ng ating Panginoon.
Actually, meron pa dong isang ano eh, isang prophecy about sa prophet, no, na tatawagin ng Diyos na pakikinggan ng mga tao. Siguro sa next natin pag-uusapan yung about sa mga prophecy. Kasi napag-usapan na namin yun sa ano eh, sa ibang Bible study. Pero ngayon, focus na muna tayo dito, no. Datapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Ina-explain ko kanina pala, in-explain na pala niya, no? Kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Siya ang ulo ng bahay niya at tayo 'yun, yung sinasabi niya, no? Tayo ay katawan kasi, bahagi ng katawan niya. Correct, siya ang ating ulo. At sabi niya dito, ingatan nating matibay ang pagkakatiwala, no? Pinagkatiwalaan kasi tayo ng ano eh, ng Diyos bilang hindi na naman tayo basta parte lang ng bahay, eh. Meron tayong tinatawag na obligasyon, no? Ano ba yung obligasyon natin ngayon? Paanong paraan ba tayo tinawag ng Diyos? Alright. Meron akong verse na gustong basahin dito sa ano. Sa First Peter 2, hanapin ko na lang no dito. Medyo madami kasi ito eh. Hmm. Pero papakita ko lang no. So sa paanong paraan ba tayo? 4 to 5. Yan. 4 to 5. Sabi dito mga kapatid no, na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay, si Kristo, si Yahushua. Nasa katotohanan itinakwil ng mga tao na tapwat sa Diyos ay hirang mahalaga. Chief cornerstone. Yung pinag-uusapan natin kanina, no? Sabi dito, 5, kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Yahushua. Alright, no? So gaya ng ah, tinatawag na batong buhay, tayo din naman batong buhay. Kung siya ay ilaw, tayo din naman din ay ilaw. Sapagkat tayo ay bahagi niya. Alright? Tayo ay bahagi ni Kristo. Nakipag-isa na kasi tayo kay Kristo eh. Nung nakapag-isa tayo sa Kanya, kung ano siya, naging bahagi tayo na. Kung siya ay anak ng Diyos, tayo din tinawag na mga anak din na Diyos, ng Diyos. Kung siya ay batong buhay, tayo din dapat ay maging batong buhay. Kung siya ay ilaw, dapat tayo din ang mag-ilaw. Sapagkat nilalakaran natin kung ano yung nilalakaran niya. No? So dito, sinasabi dito, no, yung bahay na naitayo sa atin ay spiritual. Bahay ukol sa spirito. Upang maging pagkasaserdote, tayo pala ay mga natural na mga saserdote. Ano yung saserdote meaning nun? No? Pari. Ibig sabihin ng pari, mapalalaki man o babae. Tandaan nyo ha, pag spiritual ang pinag-uusapan natin, pag laman, pwedeng ma-distinguish natin kung babae, lalaki, no? Pero kapag ka espiritu, lahat yan iisa. Walang babae, walang lalaki sa spiritual, no? Gaya ng angel, di ba? So tayo ay mga pakasaserdoteng banal din. Kasi iniisip ng iba, babae ako eh, no? Hindi ako pwedeng maging pare. Pwede ka pa rin maging pare. Spiritual nga lang, no? Sa physical, hindi. Kasi sa physical, ang pari ay mga ligita. Pero sa spiritual, ang pari natin ay si Kristo.
upang maghandog ng mga hain na ukol sa espiritu. Kung spiritual ka na pare sa isang spiritual na tahanan o templo, tahanan, templo, isa lang yun, no? Dwelling place. Alright? Ay dapat maghandog naman tayo ng mga hain na o mga handog na ukol sa spirito, spiritual. Dahil yun ang mga hain na nangalulugod sa Diyos. Hindi na pisikal. Alright? So tayo, ah, ano ba yung mga mga spiritual? O pag-aaralan naman natin yan sa Hebrews 13, yung mga spiritual na handog. Pero ang ibig ko sabihin, hindi na tayo maghahandog ka ng toro, maghahandog ka ng kung ano-ano. Prutas, pagkain, no? O kaya pera, lalong-lalo na, no? Hindi kailangan ng Diyos yan. Ang kailangan ng Diyos, ang nais niya is spiritual na handog. So paano mo ba magagawa yung spiritual na handog to? Sa pamamagitan ng mga tinatawag na good works. Yan. Palalalimin natin yan, no? Sa mga susunod na pag-aaral natin, no? Ang nais ko lang i-impart sa atin, no, tayo ay may obligasyon bilang bahagi ng katawan, bilang anak at bahagi ng sambahayan ng Diyos. Tinawag tayong mga pari at marapat lamang ang isang paring maghandog dahil pag ang isang pare hindi naghahandog, hindi niya ginagampanan ng kanyang tungkulin as pare. Pero tayo, nais nating gampanan yan. So, kailangan lang natin malaman kung sa paanong paraan natin gagampanan. No? So, kung nagtatanong kayo, sa paanong paraan ba ako tinawag ng Diyos? Tinawag ka ng Diyos bilang kanyang maging saserdote, maging pari niya. At nais niya na ikay magbunga at maghandog sa kanya ng mga handog na espiritual. Ano, nahuhukay pa ba mga kapatid? O malalim ba masyado yan? Alright. Tuloy tayo, no? Sa 7, gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, no? Ayan. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Yan ang sabi niya. Yan. Anin ko lang yung notes ko dito. Meron ako notes dito. Ito pala. Hindi ko siya binabasa, no? Ayan, sabi niya dito, mga kapatid, sa 7, no? Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. Magaya ng pamumungkahi gaya ng araw ng pagtukso sa ilang. Na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin. At 40 taon na nakakita ang aking mga gawa. Dahil dito ay nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, laging sila'y nangagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nangakikilala ang aking mga daan. Ano pa't aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Ayan. Mababasa natin din yan mga kapatid, no? Actually, naka-indent yan eh. Kung babasahin natin dito sa NBB tag, ayan, no? Naka-indent siya. So, ibig sabihin, meron siyang pinanggalingan. Ang pinanggalingan niya kapatid, no, ay sa Psalm 95 verse 7 to 11. 7 to 11. Hmm. Ganito sinasabi. 8 pala. 8. 8 to 11. Ganito ang sinasabi mga kapatid, no?
Iyang inyong puso, huwag patigasin. Wait lang, ba't hindi niya sinabi yung ano? 7 to 11 baga. Okay, eto. Yung ano kasi at ngayon, ito yung hinahanap ko eh. Nasa 7 pala siya. Pinutol lang dun sa ano, dun sa ah, pagka-quote sa kanya, no? Sabi dito, siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan. Mga tupang kanyang inaalagaan. Si Yahuwah yun, no? Siya ang ating pastol. At ngayon, kanyang salita'y ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba, sa ilang sa masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong mga magulang, bagamat nakita nila ang aking ginawang silang nakinabang. Medyo nabulol ako doon, no? 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam, ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan at ang mga utos ko ay ayaw nilang sundin. Kaya't sa galit ko ako ay sumumpang hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling, no? So dito mga kapatid, ah, kung itutuloy natin yan sa 12, no? Sa 12, tuloy natin sa 12, sa Hebrews 12, 3:12. Mga kapatid, ingatan nga ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. So dito, alam naman natin mga kapatid ng nangyari no nung palayain ah, ng Diyos ang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto. Sila ay bagamat sila ay sinamahan ng Diyos sa kanilang paglalakbay, marami silang mga ginawang mga ah, pagrereklamo at tinatawag nating sinubok na talaga nila ang pasensya ng Diyos. Mababasa natin yan dito sa kung paano sinubok mga kapatid, no? Sa Psalm 78:8, ganito sinasabi ng Diyos, no? Psalm 78 verse 8. Sabi dito, ang kanilang mga ninuno, no? Hindi dapat na pumaris na matigas ang damdamin sa Diyos ay naghimagsik. Isang laing hindi marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig, no? Sinundan yan sa 40, ganito ang sinasabi sa 40. Madalas na nag-aalsa noong sila'y nasa ilang, ang ganitong gawa nila ay labis niyang dinaramdam. No? Sabihin ng Diyos ay nagdamdam sa Israel, no? Dahil ang dami nila kasing ano pagsuway na ginawa. Reklamo na kaya siya pinalabas sila ng Israel para lang mamatay sa ilang sa gutom o mamatay sa uhaw, no? O kaya pinalaya sila para patayin sa dagat, no? Dahil hindi sila makatawid nun eh. Doon sa ano sa Red Sea nagreklamo sila kay Moises, no? Dito ba kami papatayin ng Diyos? 'Di ba ganun? Pinalaya ba kami upang mamatay dito? So ang dami nilang reklamo, ang dami nilang ah in short, wala silang pananampalataya sa Diyos. At sa walang pananampalataya nila, hindi sila na tuloy nakasunod sa kalooban ng Diyos, sa kanyang mga iniuutos sa kanila. Sila ay naging masuwaying, mga kapatid, no? Ano ba yung sinabi ni Moises sa kanila? Sa Deuteronomy 37 verse 20, 31 verse 27, no? Ganito ang sinasabi. Sabi ni Moises, ito, alam ko'y kayo mapaghimagsik at matigas ang ulo. Kung ngayong buhay pa ako ay lagi kayong naghihimagsik kay Yahuwah, lalo na kung patay na ako. Sabi ni Moises, no? Sa sa mga Israelita, kamot ulo talaga si Moises noon. Isipin nyo na lang yung stress, di ba? Ang dami mong, ikaw yung leader,
na naglabas sa kanila sa Ehipto. Eh di lahat ng reklamo sa'yo. Lahat ng reklamo, tawag doon, dinudulog sa'yo. Eh, ang problema doon, mga kapatid, no? Si Moises hindi omnipresent. Ang Diyos natin omnipresent, no? Sabihin, naririnig niya kahit yung mga bulong-bulungan ng mga Israelita. So, doon siya nagdamdam ang Diyos. Nagdamdam ang Diyos doon, no? Sabagay, kahit naman ako, no, parang wala kayong utang na loob. Parang parang, di ba? For example, ako, kumupkup ako ng isang tao, pinakain ko, binihisan ko, tapos ang daming reklamo. Ang daming pagsuway, no? Hindi sumusunod. Tapos, nagsabi ka, masama pa loob, no? Maaano ka talaga eh. Tawag doon, magdadamdam ka talaga, no? Ganon din ang Diyos sa Israel. Maganda kasi hangad ng Diyos sa Israel. Alam niyo po kung ano, ang hangad ng Diyos sa Israel. Basahin natin sa Exodus 3 verse 8. Ayan. Sabi dito, kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam. Di ang ganda ng ang ganda pala ng purpose, no? Ng Diyos, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hivita at Jebuseo. So, ibig sabihin, mga kapatid, no? Ah, ang intensyon ng Diyos kung bakit niya pinalaya ang Israel, hindi para maging lang, no? Kumbaga, hindi dahil gusto lang niya, no? Dahil meron siyang magandang intensyon. Ang intensyon niya ay bigyan sila ng mainam na lupa. Ang tawag nga doon ay lupang pangako, no? Meron ngang verse eh. Ano ba yung lupang pangakong 'yan, no? Tinawag dito sa lupang pangako na 'to, kung sa English natin babasahin, mga kapatid, no? Basahin natin. Meron diyang term na tinawag ang Diyos eh. Ayan, tinawag niyang land flowing with milk and honey, no? Ibig sabihin, ganon ka ah kumbaga kasarap yung magiging buhay nila doon, no? Ganon sila pagpapalain ng Diyos. Ano yan, symbolism yung milk and honey, no? Wala naman talagang nagpo-flow na milk and honey. Ibig sabihin lamang nun ay masagana na na lugar, malayo sa kapahamakan, makakaroon sila ng kapahingahan, no? At hindi sila magugutom. Hindi sila alipin doon, sila ay malaya. At ang lupa na yung kanilang magiging lugar, bayan, doon sila magtatanim, sila mamumuhay, no? Ganun ang vision ng Diyos kung bakit sila gustong dalhin doon. Dahil tapat ng Diyos, hindi siya nagbabago. Malaki 3:6, no? Dahil tapat ng Diyos kay Abraham, tapat siya kay Isaac, tapat siya kay Jacob, kay Israel, no? Kaya kaya niya ginawa 'yan dahil siya ay tapat. Pinangako niya kasi 'yun eh, no? Sinabi niya 'yun, kaya gagawin niya. Hindi siya tao na gaya natin na 'pag nagsabi puwedeng hindi matuloy, puwede matuloy, no? Pero 'pag siya nagsabi, matutuloy at matutuloy 'yun. Nakita natin, no? Ganda ang intensyon ng Diyos. Pero ano ba ang naging response ng mga Israelita, no? Tinukso doon, sinubok ng inyong mga magulang, bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. 40 taon
Sabihin, sa sobrang tigas ng ulo nila, 40 years sila sa ilang, 'no? Na dapat is mas mababa pa sa 40 years, mas mabilis lang 'yun 'no, mga kapatid. Hindi naman gano'n kalayo yung Egypt sa Kanaan, sa Jericho 'no, Kanaan. Hindi naman gano'n kalayo, eh. Kahit lakarin wala pa yatang ano, eh, siyempre ngayon may mga ano na tayo 'di ba, may mga puwedeng gumamit na ng mga sasakyan 'no, pero noon kahit maglakad ka hindi naman aabot ng 40 years kapatid. So ibig sabihin 'no, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, umabot ng gano'n katagal 'no. Kaya't napuot ako, sabi dito, sa kanila at sinabi ko, dahil lagi silang lumalayo sa akin, ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Suwail, nagbigay na nga siya ng ano ba yung utos na binigay niya? 10 utos mga kapatid 'no. Ayaw nilang sundin, ayaw nilang gawin 'no. Sa galit ko'y ako'y sumumpa, deklarasyon na hindi nila kakamtin ang kapahingahan sa aking ipinangakong lupain. Malinaw po ba 'yan 'no? Malinaw po ba 'yun? Ibig sabihin, nung sumumpa ang Diyos na hindi sila makakapasok, nakapasok ba sila o hindi? Tingin niyo? Nakapasok sila, pero hindi yung mga nagreklamong 'yun, yung nakapasok 'no? Dahil namatay sila, mga kapatid 'no? Ang nakapasok dun ay yung successor ni Moises. Kahit si Moises di nakapasok, namatay din siya, eh, 'no, dahil sa katigasan ng Israel 'no. Ang nakapasok dun yung mga successor ni Moises, which is si Joshua 'no, sa Hebrew ay Yahusha. Coincidence? Coincidence ba? Hindi. Coincidence na si Joshua ang ginamit 'no, para i-lead ang Israel sa Jerusalem. Gano'n din naman, Joshua din yung gagamitin sa bagong Jerusalem. Sa Hebrew ay Yahusha, alright? Sabi dito, sa halip magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sinumang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayo'y maging matigas ang puso. So ito ang paalala sa'tin. Tandaan natin, ang ginamit na word, naka-emphasize yan 'no, ngayon. At puwede yang ma-apply in any generation. Simula na nasulat yan, siyempre hindi na sa past. 'Pag past hindi na ngayon yun, past na nga, eh, kahapon 'no, hindi bukas, kundi ngayon. 'Pag sinabi ng Diyos na ngayon, kahit anong generation ka dinatnan 'pag nabasa mo, sabihin ngayong araw na 'to yan, ngayong oras na 'to, ngayong moment na 'to, sinasabi sa'yo 'to ng Diyos. Applicable 'to ngayon, hindi bukas, hindi kahapon, kundi ngayon 'no? Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos, eh. Kasi tandaan natin 'no, lahat ng salita ng Diyos applicable ngayon, hindi bukas. Gusto mo mapatawad, mag-repent ka ngayon 'no? Gusto mo maligtas, pumasok ka sa covenant ngayon. Kung gusto mo magbago buhay 'no, sumuko ka sa Diyos ngayon. Ngayon ang pagkatawag ng Diyos sa'yo. 'Yan ang boses ng Diyos. Hindi ko boses 'yun 'no, boses 'yun ng Diyos. Ibig sabihin tawag 'yun sa'yo, sa atin. Gusto mo makilala siya? Ito na 'yun, ngayon 'no, nagpapakilala siya sa'yo, alright? Sabi ko nga ako mina-manifest ko lang si John the Baptist 'no. Si John the Baptist siya yung boses dun sa ilang na naghahanda ng mga puso ng kanyang mga lingkod. Inihahanda ko lang yung mga heart ninyo. Pero 'pag narinig niyo na ang boses ng Diyos na nagsabi, "Ngayon," huwag niyo ng patigasin yung puso niyo mga kapatid 'no. Sumunod tayo sa Kanya. Sundan natin siya.
Wag na nating gayahin yung mga Israelita na lang matigas kasi matigas yung heart nila, eh, 'no? Tigas yung ulo, tigas yung heart, puro reklamo, walang pananampalataya, 'no? Tayo ay wala na tayo sa matigas na puso, okey? Tayo ay, ah, tinagpias-tagpias na ng salita ng Diyos, 'no, yung heart natin, 'no, naging pusong mamon ba tawag dun? Hindi, pusong laman, naging pusong laman na tayo. 'Pag pusong laman kasi, ah, pananahanan na yun ng Espiritu ng Diyos, alright? Sa 14, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, 'no? Walang easy-easy, na walang nagwe-wait-wait lang, 'no? Walang nag-aantay-antay lang ng blessing or something, 'no? Meron tayong ginagawa, alright? Kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Sabihin mga kapatid, 'no, kung s kung paano mo nakilala ang Diyos. I hope ngayon bago parang nag-alab ulit kayo, 'no, kasi panibagong revelasyon, eh, panibagong pagkakakilala natin sa Diyos, eh, 'no. So, parang another revelation, on fire pa tayo, 'no, gusto mo pang i-share, 'no, thankful ka, on fire ka, gusto mong tumulong, dami kang gustong gawin, 'no, kasi nga nag-o-overwhelm kasi yung Holy Spirit sa atin. Nawa maging matatag tayo at manatili ito hanggang sa wakas. Yun kasi yung oil natin, anointing ang tawag dun, anointing oil. Hanggang sa wakas, 'no, ng ating pananampalataya. Kailan kaya yun, wakas na yun? Hanggang sa tayo mamatay. Yun yung wakas, 'no, ng pisikal. Pero tayo mabubuhay muli, 'no, magpapatuloy ang ating faith, alright? Hanggang sa forevermore, 'no, forever and ever and ever, alright? Kaya tayo, let us remain the fire, alright? Sa 15, ito nga sinasabi ng kasulatan, 'no, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso, tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Let us admit, naghimagsik tayo sa Diyos. In what way? Sa pamamagitan ng ating mga nakaraang mga pananampalataya. Bagamat hindi natin alam, 'no, kasi nga hindi pa wala pa tayo dun sa ano, eh, sa gaining wisdom, 'no, na meron tayo ngayon. Ibig ko sabihin, 'no, nagdaan tayo sa pagiging rebellious. Nagdaan tayo sa pagiging mapaghimagsik din, 'no, nung hindi pa natin gano'n kakilala ang Diyos. Nung hindi pa natin gano'n hindi pa tayo nababago, 'no, nabo-born from above, nabubuhay, 'no, sa espiritu. Itong verse na 'to, dito sa indented na 'to, mababasa natin 'yan dito sa ano, mga kapatid, sa Psalm, saan ako sa Salmo 'yan, eh. Psalm 95 verse 7 to 8, 'no. Anong sabi diyan, mga kapatid? Psalm 95, 7 to 8. Basahin ko lang saglit, 'no. Sabi dito, "Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan ng kanyang pastulan, ang tupang kanyang inaalagaan." 'No. At ngayon kanyang sinabi, kanyang salita'y ating pakinggan. Pakinggan natin. Pakinggan niyo, ah. "Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng Masa." Tandaan niyo, mga kapatid, etong verse na 'to, kasulatan na 'to, sinulat pa 'to sa panahon ni David. Ilang generation after ng paglaya nila sa Ehipto, 'no, ilang generation pa si David, eh, 'di ba? May mga judges pa bago si David, 'no? Sabihin
Nung nagsalita ang Diyos kay David, no? Siya yung sinabihan eh. Siya yung sinabihan na ngayon ang salita ko yung aking inyong pakinggan, no? Yung sinabi niya kay David. Siya ang nagsabi sa ano yan eh. Sa English ganito ang sinasabi niyan, mga kapatid, no? Para magets lang natin ng ano. Yung ngayon, ang tawag na diyan today sa English. Yan. Sa 8 sabi niya dito, today if you hear if you will hear his voice. Today ang ginamit diyan, no? Pero yan nasulat pa panahon ni David. Ilang thousand of years yun, mga kapatid, no? Pero yung application niyan hanggang ngayon. Kasi nga ikaw ay bahagi ng kanyang pastulan. Ikaw ay kanyang tupa. At ang kanyang mga tupa ay nakikinig sa kanya. Alright? Ito yung boses niya, no? Huwag na ninyong patigasin ng inyong mga puso. I hope hindi na matigas yung heart natin, no? Alright? Lalo na sa mga commandments ng Diyos. Huwag na natin patigasin. Huwag na tayong magdahilan, no? Ang dahil kasi natin dahilan, eh. Alright? Sabi ng pastor namin ganito. Sa church namin kasi ganyan, no? Ito, ang Diyos na nagsabi dito. Huwag niyo nang patigasin. Hayaan niyo ang kanyang salita, no? Ang magturo sa atin. Kasi nga, kung hindi natin gagawin yon, tayo ay papasok sa rebellion. Ibig sabihin ng rebellion, hindi natin siya sinusunod. Rebel, no? Pag ang isang anak nagre-rebelde, no, gumagawa siya ng mga bagay na ayaw ng kanyang mga magulang. So hindi tayo ang rebeldeng anak, no? Tayo ay mga masunuring anak. Proceed tayo mga kapatid, no? Kasi ako, I admit, no, nung marinig ko ang salita ng Diyos, nung ma-realize ko, no, na ako kasi napakadami ko ng investment eh, na receive. Anong investment? Dami na nag-invest sa akin. Nag-invest ng time, nag-invest ng effort, tinuruan ako, no? Sa mga churches sa GIL. Sa GIL, ang dami ko na na-attend na retreat. Dami ko ng doktrina, no, na-receive. Nag-invest talaga sila sa akin. Ibig sabihin, gumastos sila, no? Nag-extend ng time para i-disciple ako, no? Pero nung marinig ko ang salita ng Diyos, yung boses ng Diyos, na nagsasabi, wag mo nang patigasin yung puso mo. Ang dami kong dahilan eh. Ang dami ko talagang dahilan. Hindi kaya, hindi pwede, madaming against ako lang mag-isa, no? So paano kung makakasunod ako ng mag-isa? Wala akong kasama, naghahanap ako ng kung sino kung pwedeng kausapin. Wala, kahit isa, no? Wala. Pero nung narinig ko yung boses niya, hindi ko na pinatigas. Kusang lumambot eh. Kusang lumambot yung heart ko, no? Na ganun kabuti ang Diyos. Pag tupa ka niya, tatawagin ka niya. Kahit nasan ka pa. Iiwan niya ang 99 para lang hanapin ka, no? Ikaw yon. At ngayon, natagpuan mo na. Huwag ka nang umalis sa kawan. Alright? Sama-sama tayo, no? At meron pang ibang nasa labas ng kawan. Sila naman naabutin din ng Diyos. Alright? Ang mahalaga, nagpapatuloy tayo, no? Sa pakikinig ng boses ng Diyos. Tandaan natin, no? May dalawang boses tayo naririnig. Yung isang boses, di ko alam kung kaninong boses yon, mga kapatid, no? Pero malamang sa kaaway yon, kay Satanas. Pero yung isang boses sa Diyos. Tandaan nyo, ang boses sa Satanas, ililid ka sa pagsuway. Ang boses ng Diyos, ililid ka sa pagsunod. Makukuha ninyo. So kapag ka narinig nyo ang boses ng Diyos,
Hindi ka niyan ililid sa pagsuway sa kanyang mga kautusan. Ililid ka niyan sa pagsunod sa kanyang kautusan. In His statutes, in His ways, not our ways. Hindi sa paraan natin, kundi sa paraan niya. 16. Sino ang naghimaksik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moises mula sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at patay na nabuwal sa ilang? Namatay kasi sila eh. Sa 40 years na yon, malamang nagkaanak sila. Tama po? At yung mga naging anak nila, sila ngayon yung nakapasok doon sa promised land. Pero yung mga nagreklamo, no, hindi sila nakapasok. So natupad. Natupad ang salita ng Diyos. 'Di ba? Sabi niya dito sa ako'y sumumpa na hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. Hindi Sabat 'yun, mga kapatid, ah. Iba kasi tinatawag yung Sabat. Hindi. Ano ba yung kapahingahang tinutukoy diyan, mga kapatid, no? Basahin natin dito sa ayoko lang magkaroon tayo ng misconception. Yung iba kasi iniisip nila na hindi sila pumasok ng Sabat. Magkaiba ang salitang Sabat sa sa rest. Ang rest tumutukoy sa pahinga. Ang Sabat tumutukoy sa araw ng pahinga. Ikapitong araw, mga kapatid, no? So, different yon. So, ano ba yung kapahingahan na ibig sabihin dyan ng Diyos? No? Hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. First of all, yung kapahingahan na yung tinutukoy ng Diyos sa lupang pangako. Hindi sila makakapasok sa lupang pangako. Ano ba yung nandun sa lupang pangako, no? Ano ba yung paano makakaroon sila ng kapahingahan sa lupang pangako, no? Sa Exodus 33:14, 33:14. Sabi niya dito sa Tagalog. Yan, no? At kanyang sinabi, ako'y sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Kung sa English, mga kapatid, no, ganito ang sinasabi diyan. Yan. And he said, my presence will go with you and I will give you rest. No? So yung rest na meron tayo, no, yung rest na meron sila dun sa lupang pangako, no, sana, no, kung nakapasok sana sila, nandun kasi yung presensya ng Diyos. Alam niyo kung gaano ka-importante kay Moses yung presensya ng Diyos, no? Sabi niya, kung hindi mo kami sasamahan, hindi na kami pupunta, no? Kasi ganoon kahalaga ang presensya ng Diyos. Dahil kung nasa ang presensya ng Diyos, nandun yung kapahingahan. Alright? Next is Psalm 23, 1-2. Ganito ang sinasabi diyan, mga kapatid, no? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters, no? So in short, peace, shalom, no? Kung nasa ang presensya ng Diyos, may kapayapaan. At kung nasa may kapayapaan, merong kapahingahan. Alright? And lastly, Jeremiah 6:16. Ganito ang sinasabi. Bubuuin natin yung puzzle. Alright? That says, Jeremiah 6:16. Anuhin ko lang. Ilagay ko lang sa... Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas
yung mga lumang daan, 'no? Kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kasusumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Alam naman natin kung sino yung nagsabi nun, 'no? Sila yung mga masuwayin. Ang sinabi dito ng Diyos, mga kapatid, 'no, hanapin ninyo yung mga dating daan. Ano ba yung mga dating daan na yun? Ang dami kasing bagong daan ngayon, eh, 'no? Ang daming mga bagong daan ngayon. Yung iba ang daan nila sa church, 'no, lilipad daw yun in the end, magiging spaceship, 'no? Yung iba ang daan ano sa samahan, 'no, pagkabilang ka dito, ligtas ka. Yung iba ang daan, 'no, is, ang dami, prosperity, ang daming daan. Pero ano ba yung dating daan? Yun yung daan na nilakaran ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng utos ng Diyos, 'no? Yun yung yun yung daan ng Diyos at yun ang dapat nating lakaran, alright? So ngayon yung mga daan na ginagawa ng tao sa pamamagitan ng tradisyon, 'no, is yun yung daan sa kapahamakan. Hanapin natin yung dating daan, yung lumang daan, 'no, old path ang tawag diyan, sapagkat nandoon ang mabuting daan. Kaya yung iba, hindi na makita kung saan sila pupunta, 'no, kasi nga ang dami ng nag-e-exist na daan. Pero iisa lang naman yung daan, yung way natin, 'no, kundi yung sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Diyos, alright? At yun ang ginanap ni Kristo nung siya ay nasa lupa. Nagturo siya kung paano sundin ang daan na yun. Nagturo siya ng Ten Commandments, 'di ba? At siya ay gumawa ng tipan sa atin. So ngayon, balikan natin, 'no, ano yung kapahingahan na tinutukoy dito ng Diyos na hindi mapapasok ng Israel? Yung lupang pangako. Tandaan niyo ang Israel ay isang alipin, 'no, nung wala sila sa sa lupang pangako. Sila ay alipin ng Ehipto, alright? So paano sila naging alipin ng Ehipto, 'no? Tagal na yun, eh, panahon pa ni Joseph, okey? Pero ang ibig ko sabihin, mga kapatid, 'no, na nung hindi sila sinamahan ng Diyos, sila ay alipin. Ang dami nilang mga problemang kinahaharap, ang dami nilang mga digmaan. Sa paglalakbay nila hindi lang naman sila naglalakad lang, eh, 'no? Ang dami nilang kinatagpong mga pagsubok, ang dami nilang digmaang sinakop, 'no? Pati nga yung mga higante na na ano rin nila, eh, 'di ba? Na naabutan din nila, kaya di sila nagdaan dun. Kaya sila medyo lumihis pa ng landas, 'no? So ibig sabihin, 'no, mga kapatid, 'no, ang kapahingahan sa lupang pangako ay kapahingahan sa kanilang katawan, kapayapaan. Makakatulog sila ng mahimbing, makakakain sila ng mapayapa. Yun yung kapahingahan ino-offer ng Diyos sa kanila, 'no, sa land of flowing honey, 'no, and milk and honey pala, mga kapatid. Yun yung rest na yun, hindi yung seventh day rest, alright? Iba kasi yung seventh day rest. Itinatag yun sa Genesis pa lang, 'no? Seventh day pa lang itinatag na yung seventh day rest. So hindi yun yung tinutukoy na rest diyan. Ang rest diyan, kapayapaan sa mga kaaway, kaligtasan ng kanilang mga sarili, kapayapaan sa kanilang mga kaluluwa, may sapat na pagkain, 'no, at hindi alipin at malaya sa sarili nilang lupain, 'no. Yun yung kapayapaan. Yun yung kapahingahan na tinutukoy diyan, mga kapatid. And let's go on, matatapos na 'to, mga kapatid, 'no. Hebrews 3, alright, 'no. Sa medyo mababa, mga kapatid, na Hmm. 'Yan, sabi dito, "At sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihing, hindi sila makakapagpahinga sa piling ko? Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod?" 'No? Maliwanag kung ganoon
na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya, no? So dito nakita natin, no, ang ayaw sumunod ay may kawalan ng pananampalataya. Kung nananampalataya ka, sumusunod ka. Dahil ang pananampalatayang walang pagsunod ay patay. Walang paggawa, without action, no? Pero dito, sabi dito, sino bang hindi nakapasok sa sa ano, sa lupang pangako? Di ba yun yung mga ayaw sumunod? So kaya tayo, binibigyan tayo ng example ng kasulatan na wag na nating gayahin yung mga nangyari, no, noon sa ating mga ninuno. Bagamat tapat ng Diyos sa kanila, hindi sila naging tapat sa Diyos. Sila ay naging masuwayin, no? Nawalan sila ng pananampalataya sa Diyos. Kasi kung nananampalataya ka, gagawin mo kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Pero sila, hindi nila ginagawa yun. Kasi nga, takot sila eh. Takot nga sila mamatay eh. Isipin mo, kasama mo ang Diyos, tapos takot ka mamatay. No? Diba? Takot ka magutom. Kasama mo ang Diyos, takot ka magutom. So, ibig sabihin, mga kapatid, no? Hindi nila kasi kilala ang Diyos. Pero tayo, kilala natin ang Diyos, kung sino siya. Alam nga natin yung pangalan niya eh. No? Naipakilala nga sa atin kung sino siya eh. Kaya tayo, wag na tayong sumunod sa yapak ng ating mga ninunong nagkasala dahil sa pagsuway sa utos ng Diyos. Very bold ako doon ha. Kasi yung iba nasasabing wala ng utos ng Diyos. Meron. At dapat pa rin natin yung sundin. No? Not by letters, but by the Spirit. Sapagkat tayo ay spiritual sa renewed covenant. Alright? Yun lamang po ang ating mapag-uusapan. At maganda yung next na pag-uusapan natin, Hebrews 4. I-distinguish natin ang difference ng kapahingahang nakamit nila sa Israel, no, sa kapahingahang tinutukoy ng Diyos sa ikapitong araw. Alright. So dito mga kapatid, I encourage everyone, pakinggan natin ang boses ng Diyos. And I pray sa pagkakinig natin ng boses ng Diyos ay hindi na magmatigas ang ating mga puso. Yung iba kasi narinig na, nagmamatigas pa mga kapatid, no? Hindi ko maintindihan. Siguro hindi pa ngayon. Yan ang nasa isip ko eh. Baka hindi pa ngayon. Baka mayroon tamang panahon na lalambot din ang kanilang mga puso, no? Pero sa ngayon, mga kapatid, kayo ay nandito. I hope na tuloy-tuloy, no? Na magpatuloy tayo sa ating pagkakakilala sa Diyos, no? Yun lamang po mga kapatid, tayo ay manalangin. Hallelujah, aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Kami ay nagpapasalamat, Ama, dahil kami ay tinawag mo ngayong gabing ito. Ama, nakikilala mo ang aming mga sarili. Ikaw ang lubos na nakakilala sa mga kapatid na ito. I pray, hallelujah, na sa kanilang mga paglalakbay, sa kanilang pananampalataya, sa aming mga pananampalataya, marinig namin ang boses na tumatawag sa amin. Hallelujah. Marinig ka namin at hayaan mo nga, Ama, na hindi na magmatigas ang puso ng iyong mga anak. And I pray, hallelujah, nagpapasalamat kami dahil ang mga kapatid na ito ay hindi matitigas ang puso bagkus handang magpa-correct, handang makinig, hallelujah, sa iyo. At tulungan mo po kami na maunawaan ang iyong mga salita. Turuan mo po kami na mas makilala ka pa. At sapagkat nalalaman namin ang nangyari sa bayan ng Israel, tulungan mo kami na hindi kami makasunod sa kanila sa pagsuway. Hallelujah. Bagkus ay hanapin namin ang iyong mga daan na aming susundan at lalakaran. Hindi yung mga bagong daan ngayon na ibinibigay ng tao, kundi ang lumang daan na iyong itinakda para sa amin. Sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yahushua na nag-lead sa amin sa tamang daan na iyon. Salamat po, Ama, at kami ay
nananampalataya, hallelujah, na marami pa makakarinig ng iyong boses ngayon, hallelujah, at ma-apply namin ngayon din, today, lahat ng mga natutunan namin ngayong gabing ito. Hayaan mo nga na maitanim sa aming mga puso't kaisipan at maging, kasangkapan din na magamit namin para naman din sa iba. Hallelujah. Salamat Ama, patuloy mong ingatan ang mga anak mo, patuloy mo pong samahan, hallelujah, sa mga ginagawa buong week at, sa kanilang mga work, hallelujah. Just pray na ingatan mo ang mga paglalakbay ng iyong mga anak, kanilang mga paggawa, pagyamanin mo ang ang kanilang mga kamay ay, pagpalain mo, hallelujah. Gayon na rin sa sa mga kapatid naming, wala dito ngayon, hallelujah, I just pray for them. Sa mga nag-aaral, I just pray for wisdom and knowledge, especially din sa mga nagtatrabaho din naman. Every one of us. We cannot do anything kung wala po ikaw. Ikaw ang aming sandigan. Mga pangangailangan ng iyong mga anak, I pray you will bless them, nourish them, and let your face shine upon them. Hallelujah. And use them as a vessel of your glory, sangkapan na mabubuting mga gawa, vessel of your good works. Hallelujah. Let us imitate our Master Yahushua Mashiach na aming, best example, hallelujah, na makasunod sa iyo. Salamat Ama, at ikaw ang maluwalhati sa buhay ng mga anak mo, sa mga buhay ng mga hinirang mo at mga banal. Ikaw ang maitaas sa buhay namin, ikaw ang mapapurihan, hallelujah. Ito ang aming samot dalangin na pinararating namin sa iyo, sa tanging pangalan namin, Panginoong Yahushua Mashiach, na aming punong pari, hari, pakailanman. Amen. Mga kapatid, next Sabat po, no? Ngayong Sabat pala, I hope na,